Kung kailan butuhan na, saka ka umuro sa pagtakbo. Dahil sa'yo, tinuturing na si Moray sa'yo na bayani. Patawarin mo ako. Dahil sa sakit, kaya ako napilitang umurong. Anong sakit ka dyan? Ang sabi ng doktor mo, wala kang nararamdaman at wala kang problema sa pangangatawan. Hindi mo pwedeng iwan ang trabaho mo kung kailan mo gustuhin. Makinig ka. Pwede ka maparusahan dahil sa ginawa mong biglaang pag-atras. Ano ka mo? Kaya siya umatras sa pagkakandidato niya dahil may nang blackmail sa kanya? Opo, Chairman. Meron nagsabing ilalabas ang ebidensya sa pagtanggap niya ng suhol kung hindi raw niya iaatras ang kandidatura niya. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit pumayag sa magpasuhol. Hugo, credible ba ang source ng ebidensya? Ganun na nga, Chairman. Kaya nga hinimatay siya kahit nasa TV siya. Pero nung dinalo ko siya kanina, okay naman siya eh. Pero sinong taong yon? Sinong nasa likod na pananakot sa kanya? Dapat nating isipin kung sino talaga makikinabang sa pag-urong niya sa eleksyon. Siguradong yun ang taong nasa likod ng pampablackmail. Pero huli na para sa eleksyon. Kung binigay ito sa prosecutor's office para maimbestigahan ito. Higit sa kung sino ang taong ng blackmail, mas mahalagang malaman kung saan nila nakita ang ebidensyang ginamit. Makikita niyo sa screen ang dalawang construction site para sa tuloy ng Yonghua. Dalawa po ang lanes nito. 1.94 kilometers ang haba. 129 million ang presyo. 20% sa road construction work ang sinuspindi. Hindi lang Yonghua Bridge ang ganito. May 20 sites pa na pinatigil ang paggawa. Ang total construction cost para sa lahat ay 1.1 billion. Ni isa sa mga proyektong ito, hindi nakakuha ng kahit anong uri ng positive evaluations. Yun ang dahilan kaya sinuspindi ang pagpapatayo sa infrastructure projects na ito. Pero dahil sa utos ng ating gobernador, itinuloy pa rin ang construction. Director Sunje, anong ibig sabihin nito, ha? Alam niyo namang hindi maganda ang evaluation para sa mga project na sinumitin ninyo, ha? Pero bakit pinagpipilitan niyo pa rin? Ma'am, hindi ko pwedeng pigilan si former governor na gawin ang kanyang trabaho. Sigurado ka bang alam mo ang sinasabi mo? 10% lang ang economical independence rate ng Namhedo. Yun ang lowest sa bansa. Di nangangahulugan yun na hindi pwede magtayo ng infrastruktura. Hindi pwede to. Kailangan natin maglabas ng moratorium tungkol sa projects na yan. Dapat i-freeze lahat ng ito. Ha? Pero may approval na tayo ng Provincial Assembly. Hindi papayag ang assembly members sa gawin nito. Dadami ang problema ng Namhedo kung hindi ko itatama ang pagkakamali ng nakaraang administrasyon. Ang 2 milyong populasyon ng bayang ito ang maaapektuhan pag wala akong ginawa. Hindi ko pwedeng hayaang mabankrupt ang bayang ito. More than $100 million na ang utang natin ngayon. Alam ko rin yan, ma'am. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Kailangan humanap ng ibang paraan. Hindi tayo papayag. Dapat kausapin natin si Morin, sir. Hindi po pwede yan. Governor, meron problema. Papunta po ang Provincial Assembly members sa opisina ninyo. Ayun, ay, ay, teka, hindi kayo pwede pumasok dito na walang pasabi. Tumabi ka dyan, peste ka. Teka nga dyan. Teka. Ako, ang Assembly President, si Diego Kim. Ano ka eh? Oo. Kilala kita, Assembly President Diego Kim. Makinig ka. Yung titulo mo bilang bagong gobernador ng Namhedo, walang silbi kung di pagtatrabahuan. Binoto ka namin para maglingkod para sa amin. Anong ginawa mo ngayon? Hindi ko alam kung anong ipinunta nyo, pero ang mabuti pa siguro umupo muna kayo. Nako, pasensya na. Hindi kami gaya mo. Wala kaming oras. Kaya magkano ka na ngayon? Ipatupad mo na ang mga proyekto na inaprubahan namin. Hindi ko magagawa yan. Dahil pag pinilit ko ang mga proyektong yan, mawawalan tayo ng pera. Ah, ganun ba? Ibig mo bang sabihin, dahil sa amin kaya mababang karote ang bayan ng Namhedo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang namang magtiwala kayo sa akin. Kung ganun, sinasabi mo bang ikaw lang ang kinatawan ng bayang ito? Anong tingin mo ba sa amin? Mga puppet na sunod ng sunod sa gusto mo? Teka, minamata mo ba ang kababayan mo? Aba, hindi pwede yan. Papayag ba kayo na matayin lang tayo nito? Hindi ka papayag. Tama. Mabuti pa sumunod ka na lang sa amin. Hindi ako papayag. Talaga? Oo, hindi ako papayag. Gusto ko mapaunlad tayo. Gusto ko mapabuti ang buhay ng lahat. Kaya lang, wala naman tayong pera. Pagkatapos ngayon nandito kayo para manggipit, anong gusto niyong gawin ko? Sabihin niyo na sa akin. Tama ka. Ba't di nga ba sabihin ang gusto namin? Ganito, gusto naming bumalik ka sa Seoul.
Humingi ka ng pera sa gobyerno. Ha? Kontento na ba kayo sa panlilimos sa gobyerno ng pera? Ako hindi. Gagawin ko ng paraan para mapaunlad ng bayang ito. Maghintay lang kayong lahat. Kung wala na kayong kailangan, umalis na kayo. Sige na. Umalis na kayo. Sige na. Alis na. Umalis na kayo. Sige na. Alis na. Sige na. Salamat. Alis na kayo. Diyan mo sa balikat masidiin yan. Tama, diyan sa banda dyan. Bingo.